sa mga Anthony Taberna sa DZRH. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto, alas 6:03. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Binawi ng 7 senador ang kanilang suporta sa Senate Bill 1979. O itong panukalang batas na kilala bilang Prevention of Adolescent Pregnancy Act. 2 araw matapos sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos na ibibito niya ito kung sakaling makarating sa kanyang tanggapan. Kabilang sa 7 senador, sina Senators Bong Revilla Jr., Loren Legarda, Nancy Binay, Senator Bongo, ang magkapatid na Senator Jinggoy Estrada at JV Ejercito, at maging si Senator Cynthia Villar. Iniurong ng mga mambabatas ang suporta matapos suriin ang sentiments and grave concerns ng iba't ibang organisasyon o ng iba't ibang sektor na tumututol sa naturang pregnancy bill nang layunin daw sana ay pigilan ang pagtaas ng teenage pregnancy sa bansa. Kaagad namang naghain si Senator Risa Ontiveros ng revised Sex Education Bill para tugunan ang mga alalahanin ng kanyang mga kapwa senador at ilang mga konserbatibong religious groups. Nagpahayag din ito ng kalungkutan sa mga debate sa bill na nagulo dahil daw sa maraming disinformation. Isyu ng bayan. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Take a little walk to the edge of town. Maganda morning. Lamig. Lamig. It's like a bird of doom as it should. Magandang umaga, bayan! Where secrets Ito po si Jerry Baha. fortified. Humahabol si Anthony Taberna. See, man, you know you're never Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng past the mills. Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? Red right hand. How are ya? Ano bang petsa na ngayon, Yuel? Ba, talaga namang itong kalendaryo natin, paring Ray, hindi na napalitan. Tell you
Hindi na nabalik yung kalendaryo ng Tanduay dito. Late eh. Ang late pa rin, oh. Hindi na napalitan na. Nawala na yung malalaki. Yung may mga picture na magaganda. Parang het. 23 ng Enero. Aba, tingnan mo nga naman, Mother. Nakakaisang linggo na pala mula nang mag-birthday si Kumbatsero. Pero sabi ni Ivan, huli man daw at magaling. May hahabol din. Ayan. Asan si Kumbatsero? Mahabol. O, sige. Pahabulin natin, ha. Baka kasi sabihin nakaisang linggo na eh. Tsaka magbe-birthday leave. Oh. 23 ng Enero, tinan mo nga naman, napakabilis talaga ng panahon, ano? Matatapos na naman pala itong Enero ng 2025. Next week ay Chinese New Year. Ayan, ha? January 29, holiday yon, di ba? Holiday. That is ano ba yung araw na ito? Hirap talaga pag maliit ang mga kalendaryo eh. Wednesday. Wednesday. Ayan, ha? Ayan, special day. Ayan, ha? Diyan pinaiiral yung mga patakaran na may kinalaman sa labor. Pag January 29, pag pumasok ka dyan, dahil yan ay special holiday, may dagdag na 30%. Ayan. Kung ikaw naman hindi papasok, at sinabi mong, holiday eh. Ayan, ha? Sinabi mong holiday, wala ka sweldo. No work, no pay. Ayan. Maliban na lang kung meron kayong collective bargaining agreement na sinasabing kapag holiday, kahit na special day, full ang sweldo mo. Meron ganun mga kumpanya. Ayan. Pero karamihan po ay hindi. Ayan. At syempre, pagkatapos niyan, February na! Ang pinakahihintay ng marami. Tulad ni paring Ray namin din eh. Kaya sabi, kapag ikaw ay may motor, gwapo ka. Feb-ibig, sabi. Feb-ibig daw yan, yung buwan ng mga puso. Ano? Mga kapuso! Ayan, ha? Kaya lang, mag-iingat-ingat ho kayo, ano? Kapag dumarating daw po ang ganyan, papalapit, Greg, kapag papalapit na ganyan ang buwan ng mga puso, lalong dumarami ang mga magnanakaw. Lalong dumarami ang mga manloloko. Ayan, lalo na sa internet, lalo na sa social media. Meron pong record ang pamahalaan na habang papalapit ang buwan ng pag-ibig, kutakot-takot ang mga naloloko, nai-scam. Lalo na yung mga naghahanap ng katuwang sa buhay. Ayan, yung daw mga nasa edad na liebo 40 na pero single pa rin. Yung mga matagal ng single o hindi pa nagkaroon ng asawa o kaya ay nabiyuda. Ayan, nasa mga edad 40 pataas. Yan daw po ang karamihan sa mga nadadali ng mga scammer. Yung mga love scam. Ayan, naku, mag-iingat-ingat kayo dyan. Kapag ang picture, pag ang picture ng kachat ninyo ubod ng ganda, yung bangang flawless na, mga flawless ang dating, yung bangang mga parang malukabral ang dating, magduda na kayo. Kapag yan ang ipinapakitang picture, ikaw namang si Loco, baliw na baliw, gandang-ganda. Napakaganda, sabi. Napakaganda na rin kachat ko. At ang sweet, napaka-sweet. Alam mo kung anong tawag sa akin?
Babe. Babe daw ang tawag sa kanila. Kakauusap pa lang nila. Kachat-chat pa lang nila. Ayan, ako. Doon no, may mga nahuhulog ganon. Mag-iingat ho kayong ganon. Kapag sobrang, kapag flawless na ang itsura sa picture, nako, mapababae man yan o mapalalaki, tapos matipuno, masel-masel ang katawan. Nako, simulan doon pa lang dapat may red flag na doon. Tapos kapag matagal na kayo nag-uusap pero ayaw pa ring ayaw na kayo magkausap, chat lang, yung ano tawag doon, text lang. Isa pang red flag 'yan, ha? Red flag pa 'yan. Ayan, makinig kayo mabuti, pati mga OFWs natin, ha? Yung mga nagpapakahirap trabaho sa abroad, ipinangutang ang pamasahe para lang magkaroon ng trabaho, syempre dahil sila ngay nalulungkot, malayo sa mga kakilala, kaibigan, mahal sa buhay, humahanap ng mga ganyan, mga kachat. Mag-iingat kayo, ayan, kapag bukod sa flawless ang picture, ayan, ayaw makipag-usap, lalo na kung ayaw makipag-video call, mother, di ba? Ayaw mag-video call. Nako, yan. Kahit anong pilit mo, kaganda-ganda sa picture, kagwapo sa picture, pero ayaw makipag-video call sa iyo. Nako po. Magduda ka na, magduda ka na. Kaya ganun talaga kailangan dapat hamunin mo kaagad ng video call o kaya magkita tayo. Okay. Nasaan ka ba? Magkita tayo, pupuntahan kita. Ayan. Kapag doon pa lang umaayaw, naku, magduda na kayo doon. Syempre, gagawa ng kutakot-takot na drama yan. Kutakot-takot na drama yan. Ang pinakahuli niyan, hihingan ka na ng pera. Ayan. Pag sinimulan ka ng hinga ng pera, kahit ano pang paraan, kahit ano pang dahilan, namatay si ganire, naalala ko tuloy itong isang laging humihingi sa akin ng lahat yata ng kamag-anakan niya namatay na sa kagagamit na dahilan, o lahat ng kamag-anakan niya mapapinsan, nanay nung kanyang kaibigan na nagkasakit, na ospital, lahat nagamit na sa inyo ganyan din ang gagamitin. Ngayon, kapag hinihingan na kayo ng pera, doon na magpakawais na kayo, dahil andyan na, naglipa na ang mga manloloko. Mga kumpanyero ng bayan ng Katangian, Jerry Dos. Oras po natin, Mr. Jalomtang, 6:16, alas 6:16 ang ating oras. ACS Balita, susunod na. Ng sikat na tagapagbalita, ACS Balita, kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Thursday, January 23, 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Second tranche sa dagdag sahod ng mga empleyado sa gobyerno ipatutupad na ngayon. Pag-imprenta ng mga balota para sa eleksyon, tuloy na sa Sabado. NBI, ikinakasana ang kaso laban sa mga suspect sa Barayuga murder case. Traffic enforcer sa Maynila, hinatulang makulong ng 5 taon dahil sa kasong bribery. Isang patay, 2 sugatan ng magliyab ang isang motorsiklo na bumangga naman sa 2 pedestrian sa Maynila. At security guard na lover ni Mrs. sinaksak ng mister matapos mapiko ng tuksuhing
nang tuksohing maliit ang kanyang manoy. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Sa pangalan po ni Anthony Taberna, ito po si Jerry Baha. At ito ang CS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, dito muna tayo sa ating good news. ACS Good News. Matatanggap na ng mga government workers ang ikalawang tranche ng kanilang dagdag sahod ngayong buwan matapos lagdaan ni Budget Secretary Amina Pangandaman ang sirkular na nagsasaad ng adjustment guidelines. Ang National Budget Circular number 597 ay naaayon sa pagpapatupad ng updated salary schedule para sa mga civilian personnel. Ayan ho. Civilian government personnel alinsunod sa Executive Order number 64 na nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos noong Agosto ng nakaraang taon. Ayon kay Secretary Pangandaman, ang ipatutupad na pangalawang bahagi ng salary increase ay batay na rin sa pagpapatuloy ng pangako ng Pangulong Bongbong Marcos. Umaasa si Pangandaman na ang kalawang yugto ng salary increase ay magbibigay ng financial relief at magbibigay ng daan sa mga government employees na mas masuportahan ang kanilang pamilya, makapag-invest sa kanilang kinabukasan at mapahusay ang pangkalahatang kalidad ng kanilang buhay. Sa ibang balita, tiniyak ng COMELEC na tuloy na sa Sabado ang pag-iimprenta ng mga balotang gagamitin sa 2025 midterm elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, wala na silang inaasahang temporary restraining order na ilalabas ng Korte Suprema. Sure na ba yan, Chairman? Sure na ba yan? Tiniyak ng COMELEC na hindi na magiging dahilan ang delayed printing ng mga balota para hindi matuloy ang halalan sa Mayo. Sa kabuuang 73 milyong balota na gagamitin sa eleksyon, ang target matapos ng COMELEC o 73 million ballots ang target ng COMELEC na maimprenta hanggang sa April 14. Alas 6:23 ang ating oras. Diyos maray na aga sa Indugabos mga Bicolano. Mata na nga mo, gising na! Mag-aain na ng kaso sa susunod na buwan ang NBI laban sa mga sospek na sangkot sa pagpatay kay retired Police General, dating PCSO Board Member Wesley Barayuga. Ayon kay NBI Deputy Director Ferdinand Lavin, hinihintay na lamang ng NBI ang resulta ng forensic examination sa mga gadgets na ibinigay ng byuda ni Barayuga. Kabilang sa sinusuri ay ang laman ng gadgets at ang mga text messages na nilalaman nito. Una nang inamin ni Police Colonel Santi Mendoza na may kinalaman siya sa pagpatay kay Barayuga sa Mandaluyong noong Hulyo at 30 ng 2020. Ito yung video no. Tingnan mo naman Ayun nagmamaneho ng pick-up si Barayuga, pick-up na kulay puti ng dikitan sa gawing kanan ng lone gunman. Ayan Mag-isa lang nakamotor. Ayan yun. Pang dalawang putok mula sa pinadaan mula sa likod na salamin, tapos inulit do sa gilid, no? Katabi nung sa gawin nung tabi ng driver. Isang gunman lang na nakamotor. Ayun Aba, tingnan mo nga naman, ang galing pala. Ang galing pala nitong shooter na to, ambidextrous, kabilaan. Nung unang putukan niya, kanan ang gamit. Nung umabante ng konti, umabante rin siya, kaliwa naman ang ginamit. Paring Ray. Yan ang mga, ayan tinan nyo. Kanan yung ginamit. Umabante ng konti, tinapatan. Kaliwa naman. Klase, Magaling itong assassin na ito. Ito mga assassin na yan. Yan ang mga nagkalat ngayon dahil sila lang ang nakapagdadala ng barel.
Dahil ang mga law-abiding citizen ay hindi nakapagdadala ng baril ngayon dahil sa gun ban. Malbaw na lang kami ni Kumbatsero ay nakaukuha ng exemption kay Chairman Garcia, kaya't yung basuka namin ay nadadala namin. Diba, Chairman? Oo. Itinuro po, itinuro din itong si Colonel Santi Mendoza, si retired Colonel Edelberto Leonardo, dating commissioner ng National Police Commission, na nag-utos sa kanya upang patayin itong si Barayuga, habang ang mastermind ay si dating PCSO General Manager Royina Garma. Sa ngayon ay pinag-aaralan naman ng prosecutor mula sa Department of Justice na gawing state witness si Mendoza. Alas 6:26 ang ating oras. Masantos siya kabuasaned sa kayo namin nagbangon gila. Hinatulang guilty ang isang traffic enforcer sa Maynila dahil sa paghihingi ng suhol mula sa truck operators kapalit ng hindi niya paghuli sa 18 sasakyan nito kahit pa lumabag sa batas trapiko. Aba, antindi nitong traffic enforcer, ano? Merong immunity from traffic violations. Yung binigyan niya ng immunity from traffic violation yung mga truck na ito, mga truck, 18 truck ng isang kumpanya. Sa 32 pahinang desisyon ng Sandigan Bayan 1st Division, ibinasura nito ang apela ni Joselito Garcia ng Manila Traffic and Parking Bureau na baliktarin ang desisyon sa kanyang bribery case. Nagugat ang kaso sa pagtanggap ni Garcia ng 27,000 pesos mula sa truck operator na si Salvador Hicino noong Pebrero ng 2020. Dahil dito pinatawan ng korte si Garcia ng 5 taong pagkakabilanggo, pagbabayad ng 81,000 pesos na multa at habang buhay na diskwalifikasyon sa paghawak ng anumang trabaho sa gobyerno. Ayun. Perpetual disqualification from working in the government. Ayun. Kasama sa hatol sa kanya, no? Isipin mo yun, no? Makaisip siya ng ganon? Makaisip siya ng kausapin niyang ganon. Ayan. Meron kang immunity kahit anong violation ang gawin mo. Sa kalsada. Dito sa aking kaharian. Wala kang huli. Ayan, ha? Ganong katindi yung binigay niyang immunity. Kaya lang inireklamo siya. Iyon. Dali ka. Isang rumaragasang motorsiklo ang nagliyab matapos mabanggaan 2 pedestrian na tumatawid sa Taft Avenue sa Maynila. Sugatan sa insidente ang rider ng motorsiklo at isa sa pedestrian habang nasawi ang isa. Sa CCTV footage, makikita ang 2 pedestrian na tumatawid sa intersection ng Taft Avenue at nang malapit na sila sa Center Island ay bigla silang sinagasaan. Wala ba tayong video nito, Yuel? Bigla silang nasagasaan ng rumaragasang motorsiklo at sa lakas ng impact ay tumalsik sila ng ilang metro. Nagliyab yung motor, ayun. Pero patay yung isang pedestrian. Samantala, isang tricycle driver naman ang sinaksak ng isang tricycle driver ang isang sikyo na hinihinala niyang lover ng kanyang misis matapos siyang sabihan na kaya siya ipinagpalit ay dahil maliit ang kanyang manoy. Ito ho'y nangyari dyan sa Toril, Davao City. Matapos mainsulto ang tricycle driver na kililala sa alias na Joaquin Liit. Talaga naman, mother, ha? Sa alias, pati sa alias ba naman? Joaquin Liit. Totoo ba ito? Ito ba talagang alias niya? Ito raw hong si Joaquin Liit na insulto. Matapos mainsulto ang tricycle driver na suspect na itinago sa alias na Joaquin Liit, 37 anyos, sinugod nito ng saksak ang 33 anyos na security guard na pinagsususpetsahan niyang may lihim
may lihim na pakikipagrelasyon sa kanyang misis. Ito hong security guard. Ayon sa Davao City Police, bukod sa pangiinsulto na maliit ang kanyang manoy, selos ang nakikita nilang dahilan ng krimen. At ito naman daw si Kyo ay kinilala lamang sa alias na Boy Salisi. Talaga naman si Joaquin Liit at si Boy Salisi. Pwede igawa ng pelikula ito, no? Inamin naman ni Joaquin Liit na matindi ang selos niya sa biktima dahil very close ito sa kanyang misis. Ayun. At laging magkasama at nakita niya ang picture ng dalawa sa cellphone. Ayun. Naku, may nakita palang ebidensya. Sinabi ng suspect na nagawa niyang saksakin ito dahil nagdilim ang kanyang paningin sa pangiinsulto at pakiramdam niya ay masyadong tinapakan ang kanyang pagkalalaki. Isip-isipin mong meron na nga ganong hinala tapos binansagan pang si Joaquin Liit. Ayon pa sa suspect, galit siya sa kanyang misis dahil posibleng ito ang nagkwento sa Sekyo. Ayun. Mother, hindi yata pang ACS ito ha. pang Tita M's magazine ito. Yung misis, sa hinala ng tricycle driver, yung misis niya ang nagkwento doon sa Sekyo tungkol sa kalagayan ng kanyang manoy. Talaga naman. Susunod! Tito Boy! Nako, alam nyo ba kung gaano na karami ang mga nahuhuli sa paglabag sa gun ban? Ayan. Yang kayang mga nahuling yan meron ba diyang mga yung mga responsible gun owners o kaya may lisensyado pero nagdala pa rin ng barel? O yan yung mga dati nang wala namang papeles pero nakapagdadala ng barel? Malalaman natin sa pagpapatuloy ng ACS Balita. Alas 6:33. This time, kapuluan ACS Balita. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Magandang morning! Anong araw today, mga kumbatsero? Sabay-sabay tayo. Today is Laundry Day, Pride Day. Yuhuu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Alas 6:40 ang ating oras. May matinding bakbakan pala, may matinding enkwentro sa pagitan ng mga warriors. Ang nangyari dyan sa Basilan, enkwentro sa pagitan ng militar at MILF. May dalawang patay nangyari ang kagabi. Ito ang follow-up natin mula kay RH19 June Di Makuta. Come in, June! Jerry, kilala na itong dalawang taong namuno sa pananambang sa mga sundalo sa barangay Lower Kabengbeng. Sumisit ba sila na alas 4 ng hapon kahapon na nag-iwan ng dalawang patay sa panig ng kasundaluhan at dalawang patay sa lawless elements at pagkasugat ng hindi pa madeterminang bilang sa panig ng lawless elements, habang 12 naman ang sugatan sa panig ng military at sinunog pa ng mga nanambang itong isang unit ng KM-450 military truck na sinakyan ng mga sundalo. Sa public statement mula kay 101st Infantry Brigade Commander Brigadier General Alvin Luzon,
Kinilala nila ang dalawang notorious lawless elements na namuno sa pananambang na itong sina Najal Buena at Oman Hajal Jalis na umano'y involved sa mga violenteng rido sa naturang barangay. Ayun. At Teka, MILF ba? MILF ba, June? Di ba't ang MILF meron ng ano yan? Meron ng pakikipagkasundo sa pamahalaan yan? Oo, yun na nga. Itong dalawang binagit na leader ay pawang mga lawless elements ito at hindi kabilang sa MILF. Hindi MILF. Oo, kaso lang, may mga sumamang MILF dito sa dalawang ito. Nako, yan ang problema, no? Yan ang problema dahil yan ang mismong inihayag ni Brigadier General Alvin Luzon matapos na i-assess nga itong nasabing pananambang. Ambush pala nangyari. Ambush kahapon. Eto, sinunog pa yung isang military truck. Yes, so ito ay kinumpirma mismo ni Brigadier General Alvin Luzon na may mga sumamang MILF sa pananambang na nag-iwan ng malaking katanungan sa kanila kaugnay sa role ng MILF bilang kabalikat ng AFP sa pag-establish ng peace and stability dito sa Mindanao, sa area. At mariin namang kinakudina ni Basilan Governor Jim Saliman, Congressman Mujib Hataman at ni Brigadier General Alvin Luzon ang nangyaring pananambang na ito na may malaking dagok umano sa iniestablisang kapayapaan na nakaangkla sa CAB. May mga selfie pa kay Jerry at groupie pictures ito mga nanambang. Ito, no? Oo, kung makikita tuwan-tuwa pa. Kanilang mga naka-smile, nakangisip na itong mga ito. Na itino sa kanilang mga FB pages. At ito ang ngayon, malaking hamon sa panidate militar at may mga ongoing nakikipag-usap itong ating military hierarchy sa lugar dito naman sa CCCH at sa adjunct ng MILF. So sa panig ng militar, ilan ang patay, John? Dalawa ka, Jerry. Dalawa ang patay. Ilan na sugatan sa military? Kung batayan natin dito sa statement na inilabas kagabi ni Brigadier General Alvin Luzon, 12 ang sugatan. Dalawa patay, 12 sugatan sa panig ng militar. Doon sa mga kalaban? Dito sa mga kalaban, sa lawless elements, dalawa rin ang sugatan, dalawa rin ang patay. And then, hindi pa madetermina ang bilang kung ilan ang sugatan dahil accordingly, marami rin ang mabilis na nakapag-respond itong ating mga kasundaluhan o nakapag-react dito sa nasabing pananambang na ito. Nung tambangan yan, June, base sa impormasyon na kuha mo, ilan sila? Ilan ang sakay niyang military truck na yan? Marami-rami, hindi ma-determina yung bilang ng sundalo ka, Jerry, kung ilan. Dahil kung ating imaginary itong isang KM450 military truck, malaking truck ito na may mga sakay sa likod. Kaya nga pero para magawa nilang sunugin yan, yung truck na yan, ibig sabihin, na-control nila yung sitwasyon, yung site nung time na yon. Na-overpower nila itong ating mga kasundaluhan dahil hindi nga naka-ready dahil ambush nabigla sila. Sila ay dineploy dito sa area ka, Jerry, dahil nga sa paparating itong isang grupo ng kumbaga mga magkakantak itong community coordination dahil nga dito sa mga programs na pagkabuhayan initiative para dito sa MILF community. So yung nangyari ay ito, sila ay inambush at accordingly wala raw nagkaroon ba ng miscoordination. But sa ikalawang pahayag mismo, official statement from Brigadier General Alvin Luzon, meron naman daw silang coordination sa JPSC, itong Joint Peace Security Committee. So ito yung malaking katanungan ngayon ka, Jerry, bakit nangyari at dapat wala na, no? At ang tawag sa kanila ni Governor Jim Saliman dito sa mga lawless elements ay ito yung mga MILF na naliligaw ng landas. Ayun.
Oo. Tingnan natin kung ano magiging susunod na hakbang diyan, lalo na sa side ng MILF. Kung sila ba mismo ang kikilos para hulihin 'yan. Yes, ka Jerry. Yan ang ating follow-up update mula rito sa Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, June! Follow-up report doon dyan sa nangyari sa Basilan. Nung una ay misencounter kasi yung binabanggit hindi pala, ambush. At ayun, sinunog pa yung isang truck, may picture at may mga selfie and groupie pa. Pinagmalaki pa nung grupong nagsagawa ang kanilang mga ginawa laban sa mga kasundaluhan natin. Tabayan na natin ang mga follow-up. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja, ACS Balita. Ay, sa mga gustong swertehin sa araw na ito, abay, lakas-lakasan ninyo ang inyong mga radyo at telebisyon. Nandiyan o sa Barangay San Jose, Barangay 421 San Jose, Sampaloc, Maynila. Andyan ho sa Sampaloc, Maynila at gagala-gala ang ating ubod ng lakas. Pumapagaspas na agent si Sherwin Alvaro para magpalaganap ng swerte. Sa ilan pa nating mga balita, umakyat na sa 274 ang bilang ng mga naaresto sa paglabag sa election gun ban. Ayon sa PNP, pinakamarami pa rin ang nahuli sa Metro Manila, 75. Sunod sa Central Luzon, 67 at Central Visayas, 32 violators. Kabilang sa mga naaresto ay 2 tauhan ng AFP. 2 mula sa iba pang ahensya ng gobyerno, 1 appointed government official, 3 security guard at 2 dayuhan. Kabuang 279 firearms naman ang nakuha ng pulisya mula sa mga lumabag. Kutakot-takot na mahigit 100 revolver, 74 na pistol, meron pang mga pampasabog, 7 explosives, 6 na shotgun at merong M15 rifle. Yun. Naghatid ang kabuuan ng ating ACS Balita. Sa pangalan po ni Anthony Taberna, ito po si Jerry Baja. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja, ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan, ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride determined. Tonying at Jerry Anthony Taberna, Jerry Baja, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Binabasa ko itong isang article dito sa pahayagang Philippine Daily Inquirer. Ito, ang title ho nung news item, Nigerian scammers accused in AI-driven Brad Pitt fraud. Nigerian scammers. Ang gamit daw po ay si Brad Pitt, yung artista, yung kamukha ni Yuel, si Brad Pitt. Ang nangyari daw ho pala rin ang may nabiktima isang French woman, isang 53 anyos na si Anne, isang French, nabiktima nitong mga Nigerian scammers gamit ang isang AI na pinalitaw na si Brad Pitt. So buong akala nitong si Anne, itong French woman na ito, na ang kanyang kachat ay si Brad Pitt. Tingnan nyo na ha. So hindi lang mga Pilipino ang mga naloloko sa ganito. Isa hong French 53-year-old French woman na kinilala na lamang sa pangalang Anne, ang nadali. Alam niyo kung magkano ang nakuha sa kanya ng mga Nigerians na scammers. Nakuhaan daw ng 83,000 euros.
Hindi, 830,000 euros. Magkano euro ngayon, Yuel? 60? 63 ba? I-con mo nga yan, i-times mo nga yan. 830,000 euros ang nakuha nitong mga scammers dito kay Anne, sa French woman na ito, na ang gamit daw ho ng mga Nigerians ay AI. Ginagaya si Brad Pitt. Kaya buong paniwala nitong magkano? Almost 61. Ang palitan pala ngayon ng peso at euro. Ayun, no? So ang buong akala niya ay si Brad Pitt yung kanyang kachat. At napaniwala siya dahil kailangan daw magpagamot si Brad Pitt. Kailangan magpagamot ng kidney. May sakit daw sa kidney itong si Brad Pitt. Kaya kailangan niyang magpagamot, pero wala siyang pera dahil na-freeze daw yung account dahil sa kanilang kaso, divorce proceedings ni Angelina Jolie. Tingnan mo nga naman, ang gagaling, ano? Ang gagaling. Ito namang si Anne na paniwalang siya na. Siya na ang ipinalit kay Angelina Jolie ni Brad Pitt. Naglabas kaagad ng 830,000 euros. So magkano yan? Tinayims mo na? Magkano yung sa peso yung 830,000 euros? Ayun. Pero ito yung mga natukoy daw pong mga Nigerian, kaya gumagawa ng pamamaraan para matukoy. Nako, ilan? 50 million pesos. Kung yan i-convert natin sa peso, yung nadalik do sa French woman na biktima ng mga scammer na nagpanggap na si Brad Pitt. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2 por 2! 2 por 2! Kaya, nako, mag-iingat-ingat. Basta sobrang, yung parang flawless na ang dating. Ito nga si Brad Pitt, ilang taon na ba ere? Mahigit 60 na yan, senior citizen na yan, di ba? O baka kaya ang pinapakitang picture nung picture pa ni Brad Pitt nung siya si Benjamin Button. O kaya dun sa Meet Joe Black, na mga niya, o kaya ay dun sa yung Ocean 11, baka yun yung mga ginagamit pa, ayan, 61 na yan eh. Pero nagamit pa. Dito kaya sa atin merong ganyan? May pamamaraan kaya tayo na mahuli ang mga nambibiktima ng mga scammer na ganyan? Nasa linya natin ang director ng CICC, Cybercrime Investigation and Coordinating Center, si Yusek Alexander Ramos. Yusek, Alex, magandang morning. Si Ka Jerry po ito. Hi, Jerry. Good morning. No? Morning. Nabasa mo na ba itong item na ito? French woman nadali ng mga scammer gamit ang AI. Talagang gumagamit na ng AI ngayon na Yusek ang mga scammer, no? Yan yung tinatawag na deepfake. Deepfake, deepfake yan. Pwedeng gayahin boses mo, mag-video stream. Kaya ho ng AI yan. Kung hindi ka mapagbatsyag. Tingnan mo nga, sa bagay, dito lang nakaraan nga pala, di ba, nag-report si Secretary John Vic Remulla na si Manong Chavit nadali ng ganun. Oo. Ginaya yung boses, boses ni Secretary John Vic. Nakuha ng 150,000 pesos si Manong Chavit. Dami hong nabibiktima ng ganyan, yung mga voice calls na actually kaboses lang, pero it's actually AI na rin ginagamit, no? Kaya nga, pati ba sa video, halimbawa kung kanina binabanggit ko na kapag ayaw makipag-video call sa inyo, magduda na kayo, red flag na yon. Kung yung kachat nyo ayaw makipag-video call. Meron na bang nagagamit sila ngayon na pang-video call naman? Pang-video call? Alam niyo, common yan, no, sa mga commercial and advertisement. Napapanood natin sa mga social media platforms, no? Alam mo, kung
tulad yan, nagpo-promote yung mga popular mga tao, no? Kasama na dyan yung mga popular figures dito sa ating bansa. Nagagamit yung kanilang images at yung kanilang mga boses sa pagpo-promote ng mga product. Yun. Na hindi naman nila Totoo yun. Talaga. Illegal yun. Kaya lang, may nagagawa ba tayo doon, ang CICC, Yusek? O kailangan bang magreklamo muna sa inyo yung halimbawa, yung celebrity na ginamit? O kayo mismo, motu proprio, ay gumagawa ng action lalo na doon sa doon sa ginagamit na platform, halimbawa doon sa social media, halimbawa ay sa Facebook? Tama po yun. In fact, for several months, inaral namin ano ba mga available na solution dito. Kasi very technical yan, no? Finally, nakahanap kami ng isang AI solution din. Kontra dyan. AI to AI, ha? AI to AI na labanan. So, after several months of testing, nagkaroon kami ng 98% na how you say that, yung kanyang system really works. In-announce na natin at in fact we distributed dozens copies of this application sa mga kapartner dating law enforcement agencies at regulators. Ito ay naganap ng isang araw. Ito ay isang deepfake na detector. Deepfake detector. Deepfake detector na pwede ho magreklamo ang mga kababayan natin kung sila ay nadali at ito'y pwede nang i-assess agad. At masasabi natin ito ay isang deepfake content. So ano yan, Yusek? App? Isang application po siya na gawa sa Singapore na ang kanilang mga programmers composed of advanced students na talaga nag-aaral ng AI. So pwede bang i-download lang ng kahit sino yan para halimbawa kami, meron kaming ganyan para yung isang nakita namin ma-check ka agad kung yun ay deepfake? Sa ngayon parang hindi pa siya commercially available. Pero for law enforcement, pinagkatiwala na nila na magamit namin to. Kaya ito ay ating pinurchase na agad para magamit natin. Lalo-lalo na palapit ang ating elections. Dadami po yan. Bukod do sa matutukoy na kung ano yung ang magagawa niya, matutukoy niya, malalaman kung deepfake yung video, yung kung ano man yung sinusuri. Yun, live streaming, no, video, and including audio, no? Audio, pati audio. Kaya niya nang i-process at ma-tag, ma-red flag na yung content ay deepfake, hindi ho galing sa original na tao o original na source. So pag na-detect na yan ay deepfake, anong magiging susunod na aksyon? Well, the first stage na pwedeng gawin natin, no, i-report natin yan sa mga platforms for immediate removal. Dito sa ating bansa kasi wala tayong batas laban sa deepfake maliban sa dalawang nag-i-exist na regulation how to curtail it only. Wala pa masyadong penalties. Yung pinakamabigat yung ginawa ni Comelec tungkol mga election-related content naman. Pagdating naman sa DTI, yung Internet Commerce Act natin, correct, yan. Magde-declare siya na ang produkto nito ay bogus. Hanggang doon lang ang kaya nilang gawin. At habulin natin ito kung sino ang nagpo-propagate. Tama, ganun. Yun ang importante. Yun lang ang pwede nating gawin. At dapat managot yun. Locally. Definitely. Kasi meron na tayong kakayahan na hanapin sila. May kakayahan ng hanapin. May kakayahan na tayong matukoy kung deepfake yan. Tapos yung paghahanap, dun na action, kikilos yung concerned agency. Doon tayo magkakaroon na ng ipapasa na sa DTI,
O kaya kung may kinalaman sa eleksyon sa COMELEC, ganun ba, Yusek? Tama po yun. Wala pa tayo yung mismong isang agency lang na siya mismong kikilos ng lahat. Masyadong diverse kasi alam nyo, complex crime ang cybercrime So maraming regulators, maraming agencies na yung mga traditional crimes napupunta na sa cyberspace. Kaya hindi ho natin mailagay sa isang ahensya lang yun dahil iba-ibang klaseng action ang undertaken. Ang tindi, no? So, kung mayroong nakikinig sa atin ngayon na halimbawa ginamit siya. Tulad ngayon, ang dami kong nakikitang sa Facebook na ginagamit na kung sino-sinong mga celebrities para mag-promote ng product. Ano ang dapat gawin, Yusek? Kailangan lang po sila makipag-ugnayan sa pinakamalapit nating ahensya, tulad ng ACG, ng NBI, pwede rin ho sa CICC. Mai-report at para mai-monitor at na-document ito para sa kaukulang aksyon. Importante dito may magreklamo Kung walang magreklamo, ang hirap po umaksyon, Dahil alam niyo naman dito, pag walang reklamo, walang kaso. Yun ang ating jurisprudence dito. Kailangan may magreklamo. At doon sa platform, Yusek, wala bang, hindi ba natin pwedeng ireklamo yung platform mismo na dapat sila tinitingnan nila kung peke yung inilalabas nila sa platform nila? Yan din ang matagal na nating pinaglalaban, so sobrang laki ng itong mga platforms, ginagawa nilang excuse na hindi nila kaya i-monitor lahat ng content o lahat ng sila lang sila raw. Laging ginagamit ang excuse na holder lang sila ng content, hindi sila ang gumagawa. So talagang kailangan din natin i-report at this point kasi yan lang naman ang kanilang procedure, report sa kanila para ma-inform sila kung yun ay within their community standards o hindi. Pag pasok sa standards sila, hahayaan nila. Pag hindi, at merong criminal action, saka lang nila tatanggalin. Ayan. Tayo, sinusubaybayan natin itong papalapit na eleksyon, pero merong mas malapit, Yusek, yung itong Feb-ibig, itong Love Month na totoo ba na mas dumarami ang kaso ng scamming gamit yung love scam kapag papalapit ang buwan ng pag-ibig? Ganito po yun. Sa kada isang national holiday natin, talagang ang Pilipino masarap mag-celebrate ng mga holidays pampamilya, pangjowa at alam niyo na, madamdamin at napaka-romantiko natin. Apektado tayo emotionally, Yan, one of the traits yan ng Pilipino na talagang kailangan sineselebrate natin. Kaya yung mga single dyan, normally ang target. So, marami tayo nabibiktima niyan. Actually, yung modus na iba lang, ang estilo depende sa okasyon. Pero yung outcome, ganun pa rin. Ito pa rin ang kaperahan ng pera pa rin. Iba't ibang pamamaraan lang, Opo. Paano kung gumagamit na nga ng AI, Yusek sabi ko nga kanina, kapag kapag flawless na yung picture, halimbawa bato-bato yung katawan, maskulado, tapos walang kakulukulubot ang balat, ang pisngi, o kaya ubod ng sexy sa picture, pero ayaw namang makipag video call sa'yo. Di ba? Medyo red flag na yon. Red flag po yan. Kaya pinaiting natin na maaga ang paalala sa ating mga kababayan na kahit sa malamig na panahon, huwag tayo padadaig sa damdamin natin. Kailangan maging mapagmatsyag tayo at talagang discernment. Tayo ba katanggap-tanggap na magkaroon ng kanyang klaseng relasyon o kanyang klaseng kachat, ano ba meron tayo? Bakit tayo sinusuyo? So out of the ordinary,
wag ho tayong pauhuli sa mga bitag na ganito dahil mataas ang probability ito ho ay isang scam. Magpakawais tayo. O kaya pinakamainam kung talagang mahal ka niyan, siya magpadala sa iyo ng pera, di ba? Yun nga. Nakakalimutan natin na pag merong ganyan alam naman nilang Pilipinas although masisipag ang mga taong ang mga Pilipino, deserving din tayo dapat ng value ng kanilang kaperahan din. Lalo na pag foreigner. Nako, yan. Value ng pera nila. Oo. Eto, kaya nga ho kaya dapat maging vigilant ang lahat diyan. Basta't may pera nang hinihingi, ayun, wala na. Putol na kagad. Basta't pag kayo binigyan siguro, pag binigyan kayo, tanggapin nyo, tapos pag nanghihingi na ng mas malaki, tama na. magpakawais na. Yusek? Yun nga, ang problema natin, meron tayong mga kababayan na may mga ipon at pag nahulog sa bitag, sabi sa'yo, walang pinipiling edad. Nasa middle age hanggang sa pinakamatanda. At karamihan dito ay mga lonely members ng Lonely Hearts Club. Ayan nga, Ayun. Kaya nga, pero may mga gamit kasi, may mga kagamitang high-tech na ginagamit. Tulad nitong nakaraan, ano yung binabanggit ninyong nahuli ninyo na parang cell site, ginagamit na cell site, Yusek? Tama yun. Kami ho ay naghahanap ng paraan, paano ba natin mababawasan itong mga scam messages na tinatanggap ng taong bayan, no? Mm-hmm. So, palibasa, these things are being broadcast, no? Sa iba't ibang klaseng pamamaraan, sa cellphone, sa mga social media. Tinarget natin yung supplier, yung nagdi-distribute nitong mga equipment na ito. Tayo ay sinuwerte at sila naman ang nahulog sa ating bitag. Yun. So, alam nyo, walang tigil tayong pagkahanap ng solusyon. Sabi ko, bakit natin ahabulin ang pagkarami-rami nitong operators? Ipalitin natin ang mundo nila by targeting. Sino ba nagdi-distribute dito? Yung supplier. Nagbibenta para? Yung supplier. Natumbok din ho ng ating kapulisan. At sama-sama ho namin talagang inaanal bang equipment ito. Sino ba ito? So, paano nila na ipapasok dito yan? Saan gawa yan, Yusek? Yung mga gamit na yan? Nung una kasi, itong mga gamit na to, pwede mo i-assemble dito. So, mahirap i-detect, no? May technology ho tayo na how to assemble one, no? Pero ito yung kumbaga sa mga third class na mga equipment. Kung gusto mong first class, mag-import ka ng buo na. Ito ay gawa talaga overseas, no? And, pag sinabing overseas, saan yun? China, Yusek? Marami hong sources, no? Kasi this is a telecom gadget. Okay? Considered regulated or illegal. Regulated, that is kung nag-aangkat ay isang telecom company. Okay? Illegal kung hindi ka telecom company. Correct. So, ito ay nanggagaling sa iba't ibang may galing sa Europa, sa India, sa China. Itong pinakabago na natin, portable. All-in-one na siya. All-in-one at madaling itago. Alam mo, isang router lang itsura niya. Yung pala, man in the middle na tool, kung tawagin natin, no? Kaya niyang sumingit between towers, mga cellphone, cellular tower. Nagpapanggap siya na legitimate tower ka. Ganon. It is not. So, kaliba, gumagamit ako ng globe, nasa kalsada ako, yung pala, sa kanya na dumadaan yung text ko. Ganon ang nangyayari? Yan ho ay isang mobile man-in-the-middle tool, no? Pwedeng isakay sa isang sasakyan. Pero kung huling nakita namin, pwede palang bitbitin ng isang tao. Naka-backpack lang siya. Pwede siya maglakad, no? At pag ikaw ay nalapit dito sa device na to, lahat ng signal mo, hihigupin niya. Wala kang iba mahukunan na signal maliban
nanggagaling dito sa device. Sa device na yan. At kapag nakonekta ka na sa kanya, ano ang mangyayari? Ano mangyayari sa cellphone ko? Ways, no? So ikaw ay na-detect niya, ibobombard ka niya ng mga scam messages na akala mo legit. No? So, yan ang isa niyang katangian. Of course, ang danger dito, pwede kang mapadalhan ng mga peking links na nagpapanggap na legitimate. Pwede siya magpanggap na isang bangko, isang telco, o kaya isang company, no? Or pwede rin magamit ito sa election. Kunyari, galing sa ganitong kandidato at mag-a-announce ng kung ano-anong mensahe, pwede rin po gawin yun. Pero ang pinakadelikado rito, kaya niyang higupin ang profile nyo, such as yung number nyo, pangalan nyo, at kung ano-ano pa. Yun ang pinakadelikado doon. Yun ang pinakadelikado. Okay. Panghuli na lang, Yusek, pag talagang may kinalaman sa technology, ano. Ito, papalapit ang eleksyon natin. Dati, marami tayong sa mga nakaraang eleksyon, nagagamit na yung mga text blast na yan. Kutakot-takot na mga text blast. Mukhang dito ba sa papalapit na eleksyon natin, ano ba ang coordination sa inyo ng COMELEC? Papayagan ba yung mga text blast na yan? Pwede bang magamit ng mga politika yan? Ng mga politiko yan? Yan ho ay isang bawal na kagamitan o isang pamamaraan according sa COMELEC regulations. So, mag-ingat po dito sa nahuli natin. May babalaho si Secretary Ivan Oy. Alam na namin kung sino mga nakabili. At kung hindi nyo kusang isusurrender itong mga devices nyo, kayo ay hahabulin ng ating mga kapulisan. Dahil nakakuha tayo ng listahan ng mga naging customer. Ilan o yan? Ilan, Yusek? Sa ngayon, tinatali pa nila, no? Kung ilan itong mga nakabili. Pero fair warning lang po. Dahil kahapon, during the press conference sa Camp Crame, may nakuha tayo mga potential na list na nakadeal nitong importer na scammer rito. May mga pangalan ba ng mga kilalang politiko? Well, most of the maraming operators, no? So hindi natin alam kung ito ay mga na-hire ng politiko or mga kumpanya na nang-scam lang or mga legitimate companies na nag-broadcast ng messages. Na nagpapagamit. Palalaman natin kasi meron tayong signature, digital signature nitong makabagong device. So malalaman natin kung sino yan. So basta itong text blast, bawal gamitin. Bawal ho ito sa eleksyon. Bawal po yan, bawal. Mananagot ba yung kandidato? Pati yung kandidato, Yusek? Definite ho. Nung isang araw, magkasama kami ng COMELEC, no? Dahil dun sa pag-launch natin ng deepfake monitor natin, no? Kasi sama-sama na kami magmumonitor, ang kapulisan, ang military, at ang COMELEC, magtatayo kami ng isang monitoring center para lang sa nalalapit na eleksyon. Ayun, ang ganda yun. Okay. Yusek, maraming salamat sa update. Kami lagi makikibalita sa inyo. Thank you. Good morning. Thank you din po. Good morning. Teka, may pahabol dito sa iyo. Ewan ko lang kung deepfake ito, ha. Ang pangalan ay Andy De Los Reyes. Nagpapakilalang kakilala mo raw siya, pero hinihingan ako ng pera, Yusek, Padalan ko daw sa GCash. Kilala ka daw niya sa Class 88 Plebo. Si Andy. Thank you, Yusek. Thank you. Schoolmate natin. Kaya nga. Thank you. Yusek Alex Ramos ng CICC. Sa Pilipinas, NBC Manila Broadcasting Company, DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras Kapopoy, 23 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga.
Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Suporta sa pregnancy bill, binawi ng 7 senador. Substitute bill, ikinakasa naman ni Senator Ontiveros. Ballot printing sisimula na ng COMELEC sa Sabado. Department of Foreign Affairs, kinumpirmang walang passport at biometric record si Edgar Matobato. 4 ang patay, kabilang ang 2 sundalo, 12 sugatan sa pananambang sa Basilan. Chinese national arestado sa sex trafficking sa Pasay. At magjowa na ikakasal ngayong taon, patay sa aksidente. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Sa pangalan po ni Anthony Taberna, ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. 7:25 ang ating oras. Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas Promo. Ito na ang ating ubod ng lakas. Pumapangaspas. Nandyan sa Sampaloc, Maynila, ang ating bagong lakas agent para mamigay ng pera at groceries sa mga masuswerteng Radio Gaga. Ayan. DZRH Fanatics. RA6 Sherwin Alfaro. Go, go, go! Yes, good morning Jerry. Dito nga sa Barangay 421 sa may Sampaloc, Maynila. Na-tsempohan natin itong German. German? German. Oo nga. Lapit mo pa, close up mo, close. Yan. Tignan mo, German. German national. Pero, German ba kayo? Half na po, mga 5th generation. 5th generation, German. Oo, pero bakas pa rin, ano? Tagalog na Tagalog. Nakikinig at nanonood sa DZRH sa cellphone niya. Ayan, kita mo, Ayun, no. DZRH yan. Dahil, ayun, pag umaga, ganyan ang ginagawa niyo happy. Tuwing talaga, 5 to 8. Nakatutok kayo sa cellphone, nanonood kayo ng DZRH sa cellphone. Yes po. At sino paborito yung announcer pag umaga? Si Jerry Baha at saka si Katuning. Si Jerry Baha at Katuning. Dahil dyan, meron kang bagong 1,000 pesos. Thank you po. At syempre, Sherwin, saan yan? Saan yan, Sherwin? Anong, ano ba yun? Nasa kalye lang kayo? sa San Jose Street. Sa kalye lang kayo? Yan ba yung sala ni Bossing? Ni German? Sir, pangalan nyo? Cesar Vallejo po. Cesar Vallejo. Tingnan mo naman ang kanyang ang sala. Sala. Napakaluag na kanyang sala. Eto pa, ipit mo to, tingnan. Ayan, Hindi lang sala yan. May dining area pa. Aba. Nagkakasama sila nanay, Nagkakasama sila taste, Diyan na. Ang pinamaga po. Kamandagang umaga din, Ano pa laman nyo? Pansit, saka mayonnaise. Di ba pinasalok na mayonnaise ang palaman? Tinapay. Laki ng mayonnaise, Oo. Nag-aalmusal sa kalsada. Oo, ganun talaga buhay kapag umaga at mas presko rito. May nagtindahan pa kasi, nagtitinda ng almusal. Wow, nagtitinda sarap, sa daan. Diyan, sa kabilang side ng kanilang tindahan, dito alfresco dining, ha? Oo. Tsaka hindi masyadong busy yung kalsada, no?
Hindi siya daanin. Hindi siya daanin talaga. Kaya maganda. Yung, pwedeng tambayan. Residential road talaga. Residential road to, pero hindi masyadong dadaanan ng mga sasakyan. Kaya nga pero, pwedeng nang gawing sala yung gilid ng kalsada, no? Ay, ang sarap pa dito may puno. Dahil maraming puno. Oh. Maraming puno. May puno ng kamyas, may puno ng pear. Ano ba to? Pear? Hindi ko. Meron pang pear, parang pear tree, Tignan mo yung mga dahon, maliliit eh. Ayan. Yung ba yung dahon na ginagawang tsaa? Ayan, ito ginagawang tsaa? Hindi. Balete. Turo ako na turo, baka mamaya. Ayan nga, marami ugat nga sa puno. Balete. Balete pala to. At siyempre, dahil nanonood ka na Diesel H, meron din regalong Diesel H grocery bag para sa iyo. Salamat po. Jerry. Kuya Jerry, salamat po. Salamat po sa inyo. Salamat. At sa mga nais manalo ng 1,000 pesos sa akin tumutok sa Diesel H, bagong lakas, bagong taon, bagong lakas. Awards number 6, Sherwin Bad Alvaro Diesel H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you! $7:35 ang ating oras. Samantala, meron tayong follow-up sa sunog dyan sa Isla Putimbato. Naku, mahigit 100 pala nawalan ng ang mga naapektuhan dyan. RH29, Boy Gonzales. Come in, Boy! Jerry, apektado nasa mahigit sa kumulang na 70 pamilya o nasa 200 at 70 na individual makarang sumiklab ang sunog dito sa Purok 5, Isla Puting Bato sa Tondo, Manila. Nagsimula ang sunog kanina alas 2:15 na madaling araw na umabot agad sa ikalimang alarma at saka dineklarang fire out bandang alas 4:14 ng umaga. Sinabi ni Senior Inspector Alejandro Ramos ng Fire Chief ng Manila Fire Department, nasa 30 bahay ang tupok kung saan nasa 150,000 pisong halaga ng kabuang structural damage. Dinagdag pa ni Ramos na nagipahirapan para sa kanilang pag-apula ng apoy dahil sa napakakitid ng lugar at gawa sa light material sa mga bahay habang nasa dulong bahagi na rin ito ng Isla Puting Bato. Ang ginawa ng mga residente ay bumutas pa ng mga pader para makalikas ang ilang mga residente. Meron ding gumamit ng mga para masunog dito sa mismong dagat. Wala namang naitalang nasugatan sa nabanggit na sunog habang patuloy pa rin inimbestigahan ng Manila Fire Department ang saan na sunog. At magubitang nasunog din itong ilang bahagi ng Isla Puting Bato nitong November. Ang Purok 1 hanggang Purok 3 noong nakalipas sa taon, kung saan daan pamilya din ang naapektuhan. Sinabi ni Chairman Anthony Igos at sa Isla Puting Bato, bine-verify lahat nila yung mga pamilya kung ilan lahat na mga pamilya ang naapektuhan ng naturang sunog. Ito si Boy Gonzales para sa Disa sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Boy! Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:38. Tuloy ang mga pangunahing balita. Natukoy na ang 2 individual na namuno sa pananambang sa mga sundalo sa Barangay Lower Kabingbing, Sumisip, Basilan. Sa report ni RH19 June D. Makutak, nakilala ang mga ito na sina Najal Buena at Oman Halal Halis, mga miyembro ng MILF na renegade at notorious sa paggawa ng mga kaguluhan sa lugar. Alas 4 ng hapon nang mangyari ang ambush na nag-iwan ng 2 patay sa panig ng kasundaluhan at 2 patay din sa panig ng mga renegade MILF. Samantala, 12 na sugatan sa panig ng AFP habang hindi pa matukoy ang iba pang mga nadamay sa panig ng mga umatake. Nag-selfie at groupie pa ang mga ito at sinunog ang truck ng military. Bunsod nito, tinawag ng militar ang atensyon ng liderato ng MILF para aksyonan ang naging partisipasyon ng ilan nilang miyembro sa nangyaring pananambang sa pwersa ng AFP.
Hindi na matutuloy ang kasal ng magkasintahang ngayong taon matapos kapwa masawi sa aksidente sa Ilocos Sur. Dead on arrival ang magjowang sina Ibrahim Cardenas, 26, at Fatima Claire Pisoy, 25, matapos mawalan ng preno at maaksidente ang kanilang sinasakyan habang pababa sa matarik na highway sa Barangay Paltok, San Emilio, Ilocos Sur. Nabatid na bumangga pa ang dalang truck. Ang minamanehong truck ni Ibrahim sa gilid ng kalsada bago bumaligtad na ikinasugat ng malubha ng magkasintahan. Ayon sa pulisya, maraming aksidente na nangyari sa lugar kaya itinuturing itong accident-prone area. Kaya pinag-iingat ang mga motorista. Arestado sa isang entrapment operation na isang Chinese national na sangkot sa kasong sex trafficking sa Pasay City. Huli sa akto ang Chinese national na si Bing Abing habang nagbebenta ng mga babae sa loob ng isang hotel sa may San Juan Street, Pasay. Nagugat ang pagkahuli sa kanya ng mga otoridad sa impormasyong natanggap ng NBI tungkol sa isang Telegram group na ginagamit para makapag-alok ng mga babae. Sa pagsisiyasat sa naturang Telegram channel, natuklasan ang laman nitong mga hubot-hubad na larawan ng mga babaeng tila ina-advertise sa halagang 6,000 hanggang 18,000 piso. Patong-patong na kaso ang kinakarap ngayon ng Chino pati ng ilan pang kasali sa kalakalan. Binawi ni Senator Bong Revilla at ng 6 pang senador ang kanilang suporta sa Senate Bill 1979 o Adolescent Pregnancy Prevention Act. Sa liham na ipinadala ni Senator Revilla kay Senate President Jesus Escudero, sinabi nitong bagamat tapat siya sa pagtugon sa issue ng adolescent pregnancy, naniniwala siyang kailangan pang repasuhin ang ilang aspeto ng panukalang batas. Sinabi ni Revilla na bagamat dapat harapin ang issue ng teenage pregnancy, dapat magkaroon ng refinement ang panukala na naaayon sa interes ng mga mamamayan at tumutugma sa kanyang advokasya. Bukod kay Revilla, nag-withdraw din ang mga senador, ang ilan pang mga senador tulad nina Senators Jinggoy Estrada, JV Ejercito, Nancy Binay, Bongo, Cynthia Villar at Loren Legarda. Samantala, mag-ahain naman si Senator Risa Ontiveros ng substitute bill para maamyendahan ang mga kontrobersyal na probisyon ng panukalang batas. Sinabi ni Ontiveros na ito'y kasunod na rin ng pagbawi ng 7 senador ng kanilang suporta. Ayon kay Ontiveros, inalis na niya sa substitute bill ang katagang guided by international standards at nililimita na rin ang pagtuturo ng comprehensive sexuality education sa 10 taong gulang pataas. Nakaabot po sa akin na ang ilan po sa aking mga colleagues ay nag-withdraw bilang co-authors sa Senate Bill 1979 o ang Prevention of Adolescent Pregnancy Bill. Nauunawaan ko po ang kanilang mga posibleng konsiderasyon. And I wish to take this opportunity to inform this body that I have given much thought to the opposition raised against the bill. And while my personal convictions maintain that SB 1979 is a reasoned and appropriate response to this national crisis that is teenage pregnancy, mas nais ko na magkaisa tayo sa layunin na pababain ang teenage pregnancy sa Pilipinas. Senator Risa Ontiveros. Sa ibang balita, sisimulan na muli ng COMELEC at all cost ang pag-iimprenta ng mga balota para sa eleksyon. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, kinakapos na sila ng oras kaya kailangan ipagpatuloy na nila sa Sabado ang pag-iimprenta ng balota. Anuman ang maging development. Dapat sana'y kahapon muling sisimulan ng COMELEC ang ballot printing, ngunit nasuspinde matapos maglabas nga ng TRO para sa 2 kandidato ang Supreme Court. Sa kabila ng 3 linggo ng delayed sa ballot printing, sinabi ni Chairman Garcia na tuloy na tuloy ang eleksyon sa Mayo 12. Ibinunyag ng Department of Foreign Affairs na walang anumang passport record ang self-confessed hitman na si Edgar Matubato.
Ito ay sa gitna na nagpapatuloy na investigasyon ng Bureau of Immigration sa napaulat na paglabas ng Pilipinas ni Matobato. Sa report ng New York Times, pumuslit palabas ng Pilipinas si Matobato kasama ang kanyang misis at 2 anak matapos ilantad na may Davao Death Squad si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero batay sa records ng DFA, walang kahit na anong passport o biometric records na lumalabas sa ilalim ng pangalang Matobato. Hindi rin naman daw siya papayagan na makakuha ng bagong pasaporte kung meron na itong dating record o sa database ng ahensya. Susunod! Sino itong politician businessman na sobra daw in love sa isang sexy actress na mukhang Bilmoco? Aba, Tita Ems, kilala mo to? Politician businessman na sobra daw in love dito sa actress, sexy actress na Bilmoco nun. Bilmoco niyan. Ha? Bukod sa bonggang bahay sa isang exclusive village, ay niregaluhan din ito ng mamahaling sasakyan. Aba naman. Sino yan? Sa pagbabalik ng Pangunahing Balita 7:45 sa DZRH. Pangunahing Balita. Kabilis ng oras, 7 minuto na lang. Alas 8 na. Marami nag-aabang dito sa politician businessman na todo-todo raw magregalo sa kanyang labi-duday na sexy actress. Mamaya, abangan nyo yan, ha? Eto muna tayo sa habang papalapit ang Valentine's Day. Nako, 18 dayuhan dinampot ng NBI. Bakit? RH15 Giselle Recaport. Come in, Giselle! Jerry, pinagdadampot ng National Bureau of Investigation ang 18 dayuhan sa 2 operasyon sa Parañaque City ngayong nalalapit na ang Valentine's Day. 7 Vietnamese national at 3 Chinese national ang inaresto sa unang operasyon sa multinational village dahil sa pagkakasangkot sa investment fraud. Gayun din sa cryptocurrency scam, artificial intelligence scam, romance scam at identity theft. Sa bisa ng warrant to search and examine computer data, kinumpiska ng NBI ang mga computer unit na gamit ng mga suspect sa panloloko, kagaya ng phishing at scamming activities. Sa sumunod na operasyon ng National o NBI National Capital Region, 8 namang Chinese national ang inaresto sa online phishing operation. Kinasuhan na ng paglabag sa Cybercrime Prevention Act at Anti-Financial Account Scamming Act sa Parañaque City prosecutors ang mga dayuhan. Una nang nagbabala ang Cybercrime Investigation Coordinating Center na lalo pang tataas sa mga kaso ng scamming kabilang ang love scam habang nalalapit ang araw ng mga puso. Ito sa Giselle Recaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle! Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Yeah! Puso ko yung ay, Colonel Rolly Kapukian. Happy birthday! Sa mga taga-Lingayen, Pangasinan. Ayan, ang inyong hepe. Ang provincial director ng Pangasinan na si Colonel Rollifer Kapukian birthday ngayon. Ayan, ang provincial director ng Pangasinan, naimbag nga bigat kada kayo amin, masantos siya kabuasan at sa kayo namin. Nangungumbida po si Colonel Rollifer Kapukian para sa kanyang kaarawan. Yan daw po'y gaganapin mamayang alas 6 ng gabi. Ayan. Baka dagsaing ka dyan, Colonel. Sa kanyang birthday. Happy birthday. Kumusta ba mga bangus natin dyan, Colonel Rolly Kapukian? At ganon din kay Zara Pauline, ang daughter, ang anak ni Kasoji Jimenez, na nagbe-birthday din pala ngayon, na nandyan sa Down Under. Aba, talaga. Ano ngayon doon? Summer ngayon dyan. Sa Australia. Ayan. Tita Lourdes, magandang morning. Happy Chinese New Year. Ayan,
Happy Chinese New Year, Tita Lourdes. So, sabi ni Ka Jerry Labasan, hinahanap niya yung mga Nigerian scammer. Yun ang biktima daw dun sa French woman na niloko at nagpanggap na si Brad Pitt. Hihingi daw siya ng balato. Sino ba ito? Sino ba itong politician na businessman na sobra daw in love sa kanyang sexy actress? Na todo-todo ang regalo. Totoo ba yan? Ihatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Katunying at Ka Jerry. Uy, ang dami nag-aabang. Sino daw yan? Ay, ako rin naman ninaloka dito sa naichika sa atin ang ating source na kung saan itong si celebrity businessman ay sunod-sunuran daw kay sexy actress na super mega bill. Sunod-sunuran? Kung ano ang gusto, sinusunod, di ba? Teka, saan ba galing yan? Ano bang position sa pagiging politiko niyan? Ay naku, pag sinabi ko, obvious na obvious. Mamaya abangan muna nila. Ibibigay ko naman ang clue. Ito nakakaloka dito. Dahil itong si celebrity businessman ay meron din chiching. Sabi nga ni Deo. Deo. Sa totoo lang, yung chiching niya na yun ay tinend daw niya na, sinugi niya na sa buhay niya. Dahil na rin sa utos nitong si actress na dapat daw talaga? Siya na ang kilala. Gusto niya siya na ipinapakilalang siya na maging jowa. Siya na talaga? Ano lang, lihim lang. Siya na, wala na, hindi na maka-eksena yung isa pa. Pinagbigyan nga siya. Nakipag-juwalay nga ito dun sa maputing actress. Nakapilido parang pagka ang dating ay Chinese. Talaga? Pangalan nun, medyo ang dating parang Chinese. Ito na ngayon nakakaloka dito dahil sila na ang magjowa. Binigyan itong si aktresa na ito ng isang magandang mansyon sa isang eksklusibong village na para lang sa mayayaman. Dito ba yan sa QC? Parang yung biniling bahay. Hindi, tinatanong ko lang. Parang kaibigan niyo yata ito Tinatanong ko lang kasi hindi ko nga alam kung sino yan eh. Paano ba bumati ng magandang umaga doon sa lugar nila? Ewan ko. Basta. Tapos binigyan din bahay? Binigyan din daw na ito ng isang mamahaling sasakyan. Anong klase? Kapangalan ng anak ko, yung parang Rolls. Parang Royce, ganon. Ganon? Ang mahal nun. Langok. Hindi, Rolls Royce? Yes, yan. Tsokolate lang alam ko nun, yung Royce. Pangalan ng anak ko yan, ang pangalan ng anak Rolls Royce? Yun na nga, ang nakakaloka. Ang naturang politician, na businessman, na super mega in love sa actress, ang kanyang pangalan ay nangunguna. Ayan. Nangunguna sa alpabetong Pinoy. Ganon. Tapos yung actress naman ay napakaganda ng boses. Talaga? Sa sobrang... Pero malaki na raw ang pinagbago niyang sexy actress na rin. Iba na raw yan. Iba na. Oo. Mula lang sila ay maging. Naging iba na. Naging iba na yan talaga. Naging iba na. Napakaganda ng boses niyan kung iyan ay kumakantang ibon, Yan ating DZRH Showbiz Status News. Pero bago ko magpaalam, hi kay Mr. Ang ng Sapuro Noodles at siyempre pa kay Mami Sherry. I love you, Mami. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio, para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Ay, si Edniel Parosa, birthday pala, no? Kaya pala naka-birthday leave. Si Edniel, happy birthday, Edniel. At kay Millie Borja.
ng DZRH Television. Happy birthday! Oy, kilala ni Lakay. Kilala ni Mayor yung politician, businessman, tsaka yung kanyang kinakainlaban. Maayong aga mga pinalangga. Bugtaw na kamo, paring het. RH number 1. Flash Report. Flash Report! Sandali, lakay. Sandali at may nagmamadaling Flash Report. Lindol. Sa kanyang pagyanig na yan, RH5, Val Gonzales. Come in, Val. Jerry, ilang minuto pa lamang ang nakalilipas ng yanigin ng magnitude 5.9 na lindol ang silangang bahagi sa bayan ng San Francisco sa Southern Leyte. Tatay dito sa kalalabas na report ng Philippine Institute of Volcanology o PHIVOLCS, tectonic ang origin ng lindol na natukoy sa lalim na 10 kilometro. Dahil dito ay nakapagtala ng instrumental intensity 5 sa bayan ng Padre Burgos sa Southern Leyte. Intensity 4 ang naramdaman naman sa bayan ng Hinunangan at Maasin sa Southern Leyte, habang nakaramdam din ng intensity 3 na pagyanig ang mga bayan ng Palo, sa bayan ng Bulag, lungsod ng Ormoc at maging sa bayan ng Carigara sa Leyte. Ayon sa PHIVOLCS, asahan na ang damage sa pinsala sa nabanggit na malakas na pagyanig at asahan na rin na may mangyayari pang mga aftershocks. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val. Damdaming bayan, susunod na.